Yan ang totoo. Mga 1% na lang ang naniniwala sa pamamahala mo. Yan ang totoo. Kahit sinong itanungin mo sa karsada eh. Oh, masaya kayo ngayon? Kesa nung last administration? Ang sasagot nila, ayaw nila ngayon talaga. Gusto na nila ng pagbabago. Wala pang kakakalhating taon pa lang. Wala pang pang-4 na taon o pang-5 taon. Gusto ka na nilang isuka. Yan ang totoo. Tapos, eto pa matindi. Ha? Bobolahin mo pa yung mga tao. Bubudulin mo pa. Hindi, walang biro. Tingnan nyo kung gano'n niya budulin yung mga tao. Ha? Nung birthday niya, ano ang kanyang Christmas birthday wish? Hey sir, maybe no po sir kung ano yung wish ninyo sa gitna ng mga isyong kinakaharap ninyo ngayon. Eh, hindi naman nagbabago yung mga birthday wish ko mula nung simula hanggang ngayon na naging pangulo ko. Ano? Dumami ang ano? Yun na nga, maging maayos ang buhay ng bawat Pilipino na maituloy natin lahat ng ating proyekto para matulungan, lalong-lalo na yung mga mahihirap. At ganun pa rin, hindi talaga nagbabago. Sana maabot natin yung aabutin natin yung aking pinapangarap na wala nang gutom na Pilipino. Yon. Tingnan mo kung paano mambudol itong presidente to. Mantakin mo. Di ba? Ganyan pa rin yung mga lengguwahe niya. Ito yung nakaraang video . Ito lang huling birthday niya. Sana nga, huli na yan eh. Hindi, I mean, huli na sa taon na ito. Next year na uli. Alam naman, taon-taon may 2 birthday. Di ba? Siyempre, laging yan ang wish ko sa mga magbe-birthday. Sana huling taon nyo na. Ngayon, yung pag-celebrate. Next year na uli. Okay? Next year na uli kayo mag-celebrate. Wag naman yung araw-araw kayo nag-celebrate. Oh, kasi may ganyan eh. Baka akala ninyo, may ganyan yung araw-araw na nag-celebrate ng birthday. Punta kayo sa mga inuman. Oh, mayat maya kanta ng Happy Birthday to kahit di naman birthday. Oh, kaya sabi ko sana huling birthday mo na kasi baka pag birthday mo, syempre, mapainom kayo dyan o ano kayo dyan. Hindi natin alam. Next year na ulit celebration, ha, Mr. President? Alam mo, Marcos, itong pangbobolang kinagagalit sa'yo ng tao. You always take things lightly. Pag tinatanong ka, tumatawa ka pa na para bagang sana maayos ang mga kabuhayan ng Pilipino. Sa nawalang gutom sa pagtapos ng aking termino. Tangin na ginagagong mo yung tao eh. Hindi mangyayari sa kasaysayan ng bawat bansa na walang gutom. Even the richest country in this entire world, may gutom at may gutom. Hindi pwedeng mawalan ng gutom. Kaya pambubudol mo yan eh. Kaya nakakabuisit eh. Alam mo yung nakakaasar na parang, ano bang tama nito? Ba't siya nagsasalita ng mga ganyang klaseng lengguwahe? Ang dami nang ang problema, ang taas na ng bilihin, yung unemployment rate tumataas din, yung mga walang trabaho. Tapos magsasalita pa na sana pagtapos ng aking wala nang gutom. Alam mo yung parang, Sir, sang lupalop kayo? Saan ba kayong alapaap na naglalakad ngayon? Hi ba kayo? Hindi kasi sa totoo lang, ang tanongin niyo sarili niyo. Yan ang isang bagay na katarantaduhan. Hindi pwedeng mangyari yan kahit anong bansa. So dapat man lang sana sinabi mo, ang wish ko ay kahit papaano medyo may angat-angat natin ng konti ang kabuhayan ng mga Pilipino. Mga ganun ba? Hindi yung walang gutom. Ano putang ina? Anong walang gutom? Diba? Kalokohan talaga eh. Yan po ang nakakainis sa inyo. By the way, highway ha. Meron po tayong bagong channel. Ito po yung Banat by 360. Yun.
At itong channel na po na ito ay napaka-importante dahil po ay dito ilalabas natin ang lahat ng banat. Lahat po ng aspekto. Pakinggan po natin yung host. Ito ang pogi nitong host na to. Pakinggan po natin. Mga banateros ito bagong channel natin, Banat by 360. Dito tatalakayin natin ang pogi nito, nakakabakla Labi pa lang Shit. Lahat ng bagay, babanatan natin, i-review natin. Lahat po yan, from tech, restaurant, hotel, airline, lahat po pag-uusapan natin. Mga issue na nagte-trending, lahat po yan. Kaya nga Banat by 360, buong buo. Buo as in parang, hindi 90%? Buo talaga? Budulero ito paikot yan, di ba? 360 nga Ibig sabihin, lahat ng aspekto ng buhay natin pag-uusapan natin. Siyempre may banatan, pero minsan meron din namang moral lesson. Yan. Meron din tayong, buti, matuto ka. Puro ka banat animal ka. Pwedeng matututunan dito. Kaya isi-share ko sa inyo yung aking bahagyang karunungan at kaalaman. Tapos, kayo naman, magkomento rin kayo para malaman ko din kung ano yung inyong magagandang idea o life lesson nga sa buhay. Tayo ay maging bahagi ng isang komunidad, isang Banat by 360. Di ba? Pag-usapan natin yan dito sa channel na to. Yon, parang instance 360 lang Insta 360. Hindi, alam mo mga kababayan para naisip din natin na maglabas din ng mga Sana magustuhan nyo yung channel na yan. Sana mag-subscribe po kayo dyan dahil marami po tayong ilalabas Banat by 360 channel sa YouTube. So kung pwede, subscribe na po kayo. Promise po, marami po tayong pag-uusapan dyan paghiwalay sa politika, doon na natin i-upload Dito, mga politika at saka mga alam na natin, yung mga patungkol sa bayan, doon naman sa kabila po, lahat po na andun. Okay? Lahat ng topic, pag-uusapan natin doon at the same time, lahat po ng i-review natin yung mga, alam nyo naman, di ba? Pag December, nagbabakasyon kami dyan ni Boss Dada sa Japan. Ipapaliwanag ko, ibabanat natin lahat dyan kung ano yung mga dapat ninyong puntahan at dapat ninyong hindi puntahan at mga paano kayo magbabakasyon sa Japan at kung bakit kayo magbabakasyon sa Japan. So panoorin po ninyo yan para mas maganda kung pwede, subscribe na po kayo para naman masaya. Okay? Ito, tuloy na natin dito. Ito naman si naku po, ito. Di ba naalala ninyo kahapon may kinuwento ako sa inyo about yung kay Senator Bong Revilla? Di ba binigyan ko kayo ng date? Di ba 10? Ngayong araw na ito, ay kahapon kasi upload ko, ngayong panahon na binibideo ko ito is December 10. Pero upload ko ito December 11 Itong December 11, ay December 10, nagsampa ng counter affidavit si Bong Revilla sa DOJ. Diba? Dahil yan ang ibinigay na deadline sa kanila. Pero ang totoo niyan, kasado na ang warrant ni Bong Revilla. Sino nagsabi? Walang iba kung hindi si Remulla. Alam naman natin, kahit na ombudsman yan, may mga bata pa rin yan sa DOJ. Kaya talagang matindi. At may balita pa ako. May isa pang ikakaso. Sunod-sunod ang kaso kay Bong Revilla para talagang yurakan. Kasi nga, tandaan ninyo, etong kay Bong Revilla, tandaan nyo, ilagay nyo sa isip nyo yan. Ito ay laging, it's about Cavite. Cavite politics. Iisa-isahin ng lahat ng Revilla. Gustong mawala ng mga Remulla sa politika ang lahat ng Revilla sa Cavite. Para makaposisyon sila. Dahil ayaw sa kanila ng Caviteño sa mga Remulla. Ayaw! Sabi nga doon, meron pang ang kwento doon gumawa pa ng sariling distrito diyan sa Cavite para lang may bumoto sa kanila. Dahil doon sa mga malalaking distrito diyan sa Cavite, walang may gusto sa mga Remulla. Kung hindi nga tinulungan ng Revilla ang mga Remulla sa Cavite, hindi mananalong gobernur yun, yung kapatid niyang si John Vic. Hindi mananalo yun.
kung hindi tinulungan ng mga Revilla? Eh alam nilang wala na ngayon sa gobyerno. Bad trip ang mga tao. Bad trip ang kasi ganito yan eh. Si Boying, hindi mo naalis siya ng ombudsman. Fixed term yan. Si John Vic, siyempre pagkatapos ni Marcos, kakandidato uli yan. Pero ang kwento-kwento, ang plano niyang takbuhin ay judge. Ay, hindi pala judge. Ang plano niyang takbuhin ay Senado. Yan ang kasi isa sa mga bata ni Marcos yan. So gusto niyan tumakbong senador. So walang matitirang Rimulya sa Cavite. Yung anak nila na wala namang dating daw. Walang kakwenta-kwenta. Yung isang anak hindi yung nakulong na napalaya din. Hindi yon. Mantakin mo ganun tindi talaga ng Rimulya. Alupit. Tsaka nakakita ng ganun. DOJ secretary yung anak mo. Hayop! Ewan ko. Although, napalaya naman daw kasi hindi daw sapat yung ebidensya. Eh di wow. Gago! Etong si Revilla, ang dami ho kasi nakasunod. Dalawa sa anak, pinsan nga ba? Pinsan o kapatid. Nakalimutan ko na isa pang magaling na Revilla. May magaling na Revilla pa dyan, aside kay Senator Bong Revilla eh. May isang mayor na magaling dyan. Pangalanan nyo nga. Laging sinasabi sa akin ng mga taga-Cavite to. Ewan ko ba? Kasi ang Banateros, ilan ng Caviteño dyan eh. Di ba? As in, lagi sinasabi namin, may isang Revilla na magaling din. Hindi lang siya artista, hindi lang siya prominente pagdating sa entertainment, pero magaling din. Tapos yung dalawa pang anak ni Bong Revilla, nandyan din, congressman din. Tapos yung asawa pa. So talagang ang dami dyan. Pero ang balita ko, iisa-isahin yan. Tatargetin yan isa-isa. Para talaga madurog ang Revilla. Yan ang dahilan ng mga katarantaduhan na nangyayari dyan sa Cavite. Ito, panoorin nyo ito yung pag-submit ni Hindi pa rin po batid. Ay, sorry, hindi yan. Asya na yun. Ala, hindi ko pala nailagay. Sorry. Ito po yung hindi, basta. Kahit hindi na natin pala i-play yun. Basta ito po yung nag-submit na ng counter affidavit si Senator Bong Revilla sa DOJ. Yun ay patunay lamang po na meron na at totoo po yung aking kinikwento na binigyan lang sila ng 5 araw para magbigay ng kanilang counter affidavit na usually 10 to 15 days yun. Tapos 'di ba sinabi nga nung sa interview ni na makukulong si Senator Bong Revilla, yung in-interview ni Corina, si Rimulya, nadulas siya dun na makukulong si Revilla sa 15. Yan ang kanilang purpose. Tandaan ninyo kasi nagbitaw ang presidente na may makukulong, kailangan may makulong. Kasi tandaan ninyo hinihingi ng taong bayan ang ulo ni Romualdez. Yan ang gusto ng taong bayan, makulong si Romualdez. Hindi si Revilla. Hindi si Bato. Hindi si VP Sara Duterte. Pero lahat points towards them, not kay Romualdez. Ganon kaloko. Ngayon, dahil nangako ang gobyerno na may makukulong, kailangan talagang may makulong. Kaya ihahabol nila bago magpasko na makulong si Senator Bong Revilla. Ganong kalupit. Kaya nga alam nyo mga kababayan, magbantay ho tayo dito Magbantay po tayo dahil delicates po ito. Ito yung sinasabi nating pag hindi ho ito mabantayan, aabusuhin po nila. Para lang mapagtakpan na makulong si Romualdez. Alam nyo mga kababayan, ang gusto namin makulong si Romualdez, hindi ho kung sino-sino dyan.
Aanuhin namin si Revilla. Alam naman natin politika lahat ng labanan dyan. Oh, di ba? At ito pa ngayon, hinahabol pa nila. Sino? Si Zaldico. Kanselado ng passport ni dating Congressman Zaldico, isa sa mga akusado sa flood control scam. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang